So yung video na to ay pag-uusapan naman natin is tungkol sa kung paano natin malalaman yung accomplishment sa actual versus sa binibill. So related lang to sa ginawa ko na video na progress billing. So meron din ako mga ika-clarify doon kasi may mga part na hindi masyadong naintindihan at hindi ko masyadong na-explain, no? So may mga nagtanong, o paano namin malalaman na yung accomplishment niya sa binibill at sa accomplishment niya sa actual? Paano namin malalaman, engineer? Example. So ang pinakauna na isasuggest ko talaga para hindi na kayo mahirapan is that kung may kakilala kayo na engineer or meron kayong malalapitan or kakilala, is magpatulong kayo para siya yung mag-quantify kung tama yung nasa accomplishment or sa billing na sinubmit versus sa ginawa sa actual. Or kung ikaw naman yung mismong gagawa, kunwari hindi ka nakukuha, which is hindi ko masyadong nire-recommend, not unless kung marunong ka mag-compute ng area, marunong ka mag-compute ng volume, marunong ka magbilang, okay lang yun. So, ang gagawin mo lang is titignan mo kung doon sa nilagay niya sa progress billing or sa scope of work, naka-indicate or naka-breakdown naman ang gagawin, titignan mo kung ano na ba to, 50% na ba to or 60%? Kasi ang nilagay niya, kunwari, 60%. Pero nakita mo, ay, yung lababo, hindi pa nga nagawa or kunwari sa kitchen, no, ang dami pang kulang. Sa mata mo, makikita mo na hindi pa na-install to, marami pang kulang, hindi pa to 60% or hindi pa to 50%. Titignan mo ng maayos kung talaga bang nakaganong percentage na siya. Another example is kung gagawin nila, for example, yung activity na yun ng 20 days tapos naka 10 days na sila. Possible na nangalahati na din sila sa ginawa pero hindi pa rin yung basihan yung sa days, ha, kasi may mga part na natatagalan bago nila ma-attain yung 50% kahit 10 days na, tas 20 days lang yung nilagay. So, hindi talaga din basihan yung days. Ang pinakabasihan mo talaga is yung accomplishment sa actual. Kung ayaw mo nang mag-hire ng magka-quantify for you, pwede mo naman sabihin sa yung contractor na, sir, o sige, isa-isahin natin to at i-measure natin. Ganon. So, syempre, hindi ka naman din yan lulukuhin. Maliban na lang kung wala ka talagang idea paano mag-compute ng area, paano mag-compute ng volume, yung mga simple or basic lang na area at volume, linear meter, square meter. So, area lang talaga yan kadalasan at volume. Marami naman dito sa YouTube channel na nagtuturo paano mag-compute ng area, paano mag-compute ng volume. Kung gusto mo talaga na ikaw mismo. Pero, yun na nga, may isa ka pa namang option pwede kang kumuha for you para siya yung representative mo. So, klaruhin din natin ano yung about recoupment, no, on down payment. Kasi may mga nagtanong talaga, siguro hindi talaga clear yung pagka-discuss ko dun sa first video ko. Ililink ko na lang dito yung first video ko about progress billing. Balik tayo sa 1 million na contract. Tapos, nag-down ka ng, kunwari, 15%, which is 150K. So, ang gagawin mo, since na bigay mo na sa kanila, no, tapos wala pa silang ginawa kasi DP pa lang yun, down payment. So, yung recoupment is kinukuha mo ulit yung dinown mo na 150K. It's either mapag-usapan nyo na tatlong part, 50K, 50K, 50K. So, kukunin mo ulit kasi nagbibill naman sila Kunwari, naka 25% sila. For example, magbibill sila ng 250,000. So, ang naibigay mo na lahat-lahat sa kanya, kung babayaran mo siya ng 250K ng 25% plus 150K, which is the 15%, so ilan lang yung naibigay mo lahat, di ba? Nagbigay ka na ng 25 plus 15. So, nagbigay ka na lahat ng 40% ng kabuuan ng contract mo. So, paano yun? Naka 40% na ba sa accomplishment? Di ba hindi pa? 25% pa lang. Kaya ang ginagawa talaga, nire-recoup yung binigay mo. Binabawi mo ulit. So, pwedeng 25% ng 150K or 50,000. For example, 3 beses mo siya babawasan. Para kang nagpa-CA ba? Kunwari, may worker ka for example, tapos sa Saturday, yung sahod niya, nag-CA siya. Ngayon, pagdating ng
ang sahuran niya, di ba ibabawas mo yung in advance niya. Parang ganun yung idea nung recoupment. E di binawas mo. May ibang contractor na ang ginagawa nila is pag nag-bill na sila ng 50%, sasabihin nila na i-deduct na diretso yung 15% na down payment. Pero sa practice talaga or sa mga na-encounter ko or sa government na mga project is that by percentage. Nuwari 25% ng accomplishment ang nagawa, 25% din sa 15% or sa 150K. Sa 1 million tayo na kontra ka. Kapag nag 50% naman na progress billing, 50% din sa 150K yung kukunin. Parang ganun percentage hanggang sa ma-recoup mo lahat bago pa mag 90% complete or kasi mag-iiwan ka pa ng retention eh. So bago mag 90%, na-recoup mo na lahat. Para mas simple, pwedeng gagawin mo sa first billing niya, bawasan mo na ng 50K. Kunwari, nag-bill siya ng 250K. So, ibawas mo na yung 50,000. So, 200K lang yung first billing niya. Given na tama talaga yung accomplishment versus sa actual niya. Pangalawa, kunwari, nag-bill na naman siya ng another 50%, another 25% na naman. So, 50% na lahat yung accomplishment niya. So, babawas ka na naman ng 50K. So, 50K na lang natitira kasi 150 lang yung pinadown mo. 100 na lahat ang na-recoup mo. So, sa third billing niya, sa 75%, for example, another to 50K na naman ang siningil niya sa'yo. So, babawasan mo na naman ng 50K. So, sarado ka na. Wala na siyang, ubus na yung down payment na binigay mo sa kanya. I mean, na-recoup mo na lahat or nabawi mo na lahat. So, the next time na magbibill siya ng 100%, kasi 75, di ba? 75 and then magbibill na siya ng 100%, syempre, kung may napag-usapan kayo na may retention na 10%, mag-iiwan ka nun. So, yung 10% naman is protection yun. Ang 10% ng 1 million is 100,000, di ba? May iiwan ka na 100,000 para protection yun pag may mga instances na may mga babaguhin o may mga sira or minsan 5% lang kapag maliit lang naman na contract at saka may napag-usapan naman ng owner at saka yung contractor, for example, yun, ganun siya. It's either 5% or 50K lang yung iiwan para makukuha niya after a month or after 3 months, after 6 months, yung iba after a year, ganun. So, yun yung idea ng recoupment. Hindi siya on top pa sa 1 million na contract. Kasama siya doon, pahiram or pang down. Pero, kapag nagbibill na sa'yo si contractor is nire-recoup mo para hindi ka lumampas doon sa 1 million na contract. Hindi siya on top doon sa 1 million. Kasi kapag hindi mo siya binawas, bill siya ng 25% to 50K, tapos ibibigay mo ng buo, hindi mo ibabawas yung 150K. So, ilan na lahat? So, naka 25 plus 15, edi naka 40% na pala siya. Pero yung ginawa niya is 25% pa lang na accomplishment. Ganun yung ibig sabihin nun sa first video na ginawa ko. So, I hope na mas klaro na. So, na hindi na kayo nalito. Kung may tanong pa kayo is that i-comment nyo na lang sa comment section at pag-usapan natin sa susunod na video. Bye!